Iimbestigahan ng Department of Health ang mga ulat na umano'y pharmaceutical companies na nagbibigay ng perks at pribilehiyo sa medical professionals. Ito'y para umano makapag-prescribe ng partikular na mga gamot. Ayon kay DOH spokesman, Assistant Secretary Albert Domingo, kasama ang Food and Drug Administration ay magsasagawa ng pagsisiyasat mula sa posibleng malpractice. Ayon sa opisyal, ang ganitong gawain ay maituturing na paglabag sa Generics Act of 1988. Hinimok naman ni Domingo ang publiko na i-report ang mga maanumalyang gawain ng mga doktor at pharmaceuticals. Merong kumpanya di umano na gumagamit ng multi-level marketing para mag-recruit ng mga doktor at ang mga doktor ay binibigyan ng mga insentibo, mga regalo, mga pabuya para sila po ay magreseta ng mga partikular na brand ng gamot. Marami po tayong mga nakikitang kamalian dito. Una sa lahat, required po sa ating batas sa Generics Act of 1988 na lahat po tayong mga doktor, kasama po ako doon, pag nagreseta, dapat nakasulat ang generic name. Walang problema, pwede ho magsulat ng brand name but the generic name should always be written down. Number one. And number two, sa ating medical ethics, no, sa Code of Ethics of the Medical Profession by the Philippine Medical Association, which has basis in law, dahil pag binasa natin yung Medical Act, nakasulat doon na ang isang doktor ay actually pwedeng tanggalan ng lisensya or suspendihin ng lisensya ng Professional Regulation Commission kung ang Code of Ethics ay na-violate. At anong nakalagay sa Code of Ethics? Hindi ho tayo dapat nagtatanggap ng mga kabayaran, ng mga reward or financial inducements from medical and pharmaceutical companies para ang kanilang mga produkto ay ating para bang bigyan ng pabor, no?